Jesus Son, as we gather again in this banquet, singing praise and giving thanks. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina mga kapatid, tayo ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Anuman ang pagsubok, anuman ang problema, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil kung mananatili tayong lumalapit sa Kanya, tayo'y pakikinggan Niya. Kung tayo ay hihingi, tayo'y pagbibigyan. Kung tayo'y mananatili, aapaw ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagpapala sa ating buhay. Inaalala natin ngayon ding linggo ang araw para sa mga may sakit dahil ating pinagdiriwang din ang kapestahan na mahal na ina na nagpakita doon sa Lourdes, France. Mga kapatid, paano mo ba nakikita ang iyong sakit, ang iyong mga problema, mga pagsubok sa buhay? Maaaring ang tingin ng iba, ito ay parusa, pero mas magandang paniwalaan natin na isang daan ito ng pagpapala sa ating kaluluwa. Sabi nga ng isang santo that when we feel pain, treat it as the kiss of Jesus. Dahil ang ating Panginoon ay hindi natakot sa hirap, sa sakit, at pagdurusa. Pag tayo ay dumadaan na sa mga iba't ibang bigat ng ating buhay, maniwala tayo, nandyan ang Diyos malapit na malapit sa atin, at ang ating mahal na ina si Maria ay palaging nagdarasal para sa atin. At para tayong lahat ay makita muli na karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryong ito, tayo'y magpakumbaba, maging tapat sa Kanya at aminin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan,
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya magkaroon ng sigaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at aging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat siyang tuturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y bibigyan mong lugod. Sa iyong pagtulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kaniyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako'y lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko nilihim. Pinagpasyan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak ng lubos, dahil sa natamo niyang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi sa pagkakasala ni numan ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang pagsisikap ko na may mabibigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako at gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, may isang ketongin na lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyong mapapagaling niyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayag ang makapasok sa bayan si Jesus? Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bukod po sa magandang araw o magandang umaga, ano po ang magandang pagbati? Ito po tandaan nyo. Sabihin nyo, mabuhay. Ito pong salitang ito, bagay na bagay po sa ating mga Kristiyano. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus, muling nabuhay. Para saan? Para mabuhay tayong lahat. Lalong-lalo na po, pag-araw ng linggo, sabihin niyo po ito. Kagising mo pa lang, mabuhay. Sabihan mo yung asawa mo, mabuhay ka. Huwag niyo muna pong sesermonan, sisigawan ang inyong mga anak. Sabihin mo sa kanila, mabuhay kayo. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, na ang araw ng linggo ay isang maliit na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bakit tayo nagsisimba? Hindi lang para magpasalamat sa Diyos, pero para tayo ay makatanggap ng panibagong buhay. Kaya nga po, sa inyo pong lahat na may sakit, may problema, may pinagdadaanan na mabigat, mabuhay kayo. Amen? Ang tanong ko po, paano nyo po ba tinitignan ang inyong mga hirap, sakit at pagsubok? How do you see your pain, your sufferings, your problems, your challenges in life? Because, my dear friends, your perspective, your attitude on your problems matters. If you want to be successful, if you want to overcome whatever problems in your life, it will depend on your attitude, on your perspective. May dalawa pong paraan kung paano mo pwedeng tignan ang iyong sakit at pagsubok. Your problems, your sickness, can either be a prison or it can be your passport. Ang ganda po nito. Pag dumadaan ka sa problema, pag nagkakaroon ka ng sakit, dalawa lang ang pwede natin maging pagtingin. Ito ay pwedeng maging kulungan mo o pwedeng makatulong sa iyo para sa tunay na kalayaan. Minsan, pag meron kang problema, yung iba sa atin, kala, yan yung kulungan nila. Yan yung parusa ng Diyos, pabigat sa kanila, bad news, parang yan na yung katapusan. Di po ba? But my dear friends, there is a better way on how you can look at your problems, look at your sickness. It can be your passport. At ano po ang isang passport? Di ba? Ticket, parang susi, para makadaan ka, makasakay ka sa eroplano at makapunta ka sa mas magandang lugar. Your problem can also be your blessing. Your sickness can also be your good news. Kung meron ka man sakit, kung meron ka man pagsubok,
Huwag mong sasabihin na yan ay katapusan na ng iyong buhay. Umpisa pa lang yan ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Halimbawa po, kung meron kang utang, maaari mong makita yan bilang iyong kulungan. It can be your prison. Di ka makatulog, hindi ka mapakali, wala kang kapayapaan sa iyong buhay, nagkakasakit ka dahil dyan, nangangayayat ka. Yung iba gustong magpakamatay. Hindi sila malaya, hindi nila magawa yung kanilang gusto dahil palagi iniisip yung kanilang mga utang. Pero, yung utang mo, pwedeng maging passport mo. Dahil dyan, pwedeng maging motivasyon mo. Yung iba, ginagamit yan bilang inspiration. Nagpupursige, maghahanap buhay, magsisipag, maghahanap ng ibang oportunidad. Dahil sa kanilang utang, yung mga iba nakapag-abroad, nakakita ng mas magandang trabaho, nakapag-migrate, kesa nung nandito sila sa Pilipinas. Your pain can be your prison or your passport. You choose. Kung meron ka namang sakit, pwede mong makita yan bilang iyong prison o kulungan. Nanghihina ka dahil nakikita mong sarili mo, diyan ka lang sa bahay. Iniisip mo na baka bukas hindi ka na magigising. Minsan, pinaniniwalaan mo na hindi ka mahal ng Diyos. You can see your sickness as a prison. Pero, pwede rin maaari na makita mo ang iyong sakit as your passport. Alam niyo po ba, marami akong nakilala na dahil nung sila ay nagkasakit, nagbago ang ugali nila. Naging mas mapagpasensya sila, naging mas mabait sila, iniwan nila ang kanilang bisyo, naging mas mapagkumbaba sila. Marami din po akong alam na magsimula nung sila ay nagkaroon ng sakit, yung kanilang pong pamilya na dating nag-aaway-away, nagkaisa. Tingnan niyo po yun. Yung sakit, naging daan para pumasok ang blessing ng Diyos. Meron po ako nabasang napakagandang balita. Dito po sa UK, sa United Kingdom. Isang matanda, ang pangalan po niya ay si Peter Wells. May nakita po na sakit sa kanya, bowel cancer. Kawawa po ang matanda, pero hindi niya nakitang sarili niyang kawawa. Dahil alam po niya na kakaunti na lang ang buhay niya, ano pong ginawa niya? Nag-umpisa po siyang sumulat ng libro. Dahil yun po yung pangarap niya, to write a children's book. Alam niyo po kung ilan yung natapos niyang libro? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Naka-6 siyang libro. Yun po yung nakakamangha. Kahit na meron po siyang sakit, kahit na nagkikimotherapy po siya, ginawa niya yung kinatutuwa niya. At nung pong in-interview siya, ano ang sabi niya? Cancer is not the end. It can be a beginning for new things. Alam niyo po mga kapatid, kung babasahin niyo ang Biblia, may napakaganda pong isang kwento tungkol po sa isang banal din na tao nang galing sa kulungan, pero hindi po niya hinayaan na masira ang kanyang pag-asa. Nung nakalaya siya sa kulungan, pinagpala siya ng Diyos. Isang napakaganda pong kwento sa Biblia ay yung kwento po ni Joseph the Dreamer. Pinagbintangan po siya sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. At anong ginawa sa kanya? Siya po ay pinakulong. Napakatagal po niya sa kulungan. 1 dekada higit. Pero hindi po niya hinayaan na masira ang kanyang tiwala sa Diyos. Kahit na napakatagal, umasa siya sa Diyos. Hindi niya nakita yung kanyang pagkakulong ay isang parusa galing sa Diyos. Oo, totoo. Nakakulong siya. Pero anong tingin niya doon sa kanyang kulungan? It was a passport. Hinihintay lang niya na darating, na tatawagin siya ng Diyos. At alam niyo po, nung naabsuelto siya, nung nakalaya siya, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Naging kanan kamay siya ng hari. At ang pinakamagandang detalye po dito sa kwento ni Jose, na nananaginip, nung nagkaroon daw po siya ng anak, 2 yung kanyang naging supling. Napakaganda ng pangalan na binigay niya dun sa 2 niyang anak. Ang unang pangalan ng anak niya ay Manase. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Manase? Remember this, to forget. Pagkatapos ng pagsubok, ano ang sinasabi niya? Ang Diyos gumawa ng paraan
para kalimutan ko yung aking paghihirap. Yung pangalawang anak niya, binigyan po niya ng pangalan. Tinawag po niyang Ephraim. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Ephraim? Napakaganda. To be fruitful in times of problems. To be fruitful in times of sorrow. Yun po yung paniniwala niya. Doon siya nagtiwala sa Diyos na hindi siya iniwan ng Diyos. At mga kapatid, ito din po ang mabuting balita sa ating lahat. Huwag kang bibitiw sa Kanya. Huwag mong hahayaan mamatay ang iyong pag-asa. Kumapit ka, maniwala ka, ang iyong sakit, ang iyong problema ay isang daan para pagpalain ka ng Diyos. Di po ba ito yung ating narinig sa Ebanghelyo? Ang kwento ng taong may ketong. Iniiwasan ang taong ito dahil ayaw ng mga ibang taong mahawa sa kanya. Pero naglakas siya ng loob, lumapit siya kay Jesus, humiling siya kay Jesus, at kamukha po ng turo ni Jesus, ask and you shall receive. He received a blessing. He received healing. He received a miracle from Jesus. Gumaling siya. Nawala yung sakit sa kanyang balat. Luminis siya. At ano po yung nangyari? Nakalimutan po niya yung siya'y dating ketongin. Nakalimutan niya yung kanyang pinagdaanan na sakit. Pagkatapos siyang gumaling, nung luminis siya, anong ginawa ng taong gumaling? Siya daw po ay naglulundag sa tuwa, nagpupuri sa Diyos, binabalita niya ang ginawa na kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. My dear friends, hold on to this good news that someday God will bless you. And when God will bless you, you will forget the pain of your problem. Bibigyan ka din ng manase ng Diyos. At ikaw ay magiging Ephraim sa iyong buhay. Magiging mabunga ka. Alam niyo po, isa sa mga kinalulungkot ko, ito. Pag dumadating yung mga nagpapa-counseling sa akin, halos yung mga nangangaliwa na lalaki, mga mister, ang gaganda po ng kanilang kabuhayan. Nalulungkot ako. Sabi ko, pinagpala sila ng Diyos. Bakit nakakaya pa nilang talikuran ang Panginoon? Di ba, kung pinagpala ka ng Diyos, dapat maging mas tapat ka sa Kanya? Di ba, kung binless ka ni Lord, dapat maging mas mabuti ka? Di ba, pag pinuno ka ng Diyos, dapat umapaw din ang pagmamahal at malasakit sa iyo? Pero yan po yung malungkot na kwento. Meron po mga ibang tao, binless ng Diyos, pero binabaliwala nila, hindi nila pinapansin, at hindi man sila nagpapasalamat sa ginawa na kabutihan ng Diyos sa kanila. Merong mga tao na binibless sobra-sobra ni Lord, pero nakukuha pa nilang magtaksil sa kanilang mga pamilya ang magkasala sa Panginoon. Nung po minsan, nagtatanong po ako dito sa isang misis, ano po sa tingin nyo bakit nangaliwa itong iyong mister? Sumagot po ang misis, sabi niya, Father, sa tingin ko, kwento ng mga kapatid niya. Kasi po, galing din sila sa broken family. Nakita po niya kung paano mangaliwa yung kanyang ama, na-depressed daw po, hindi niya makalimutan yun. Pero yun po yung nakakalungkot, hindi po ba? Alam na niya yung sakit na dinulot ng pangangaliwa. Bakit siya nangaliwa din? Mga kapatid, pag masyado tayong nakatuon, nakatingin sa sakit ng ating mga problema, mas lalo tayong lalayo sa Diyos at mabubuhay tayo sa pagkakasala. Mga kapatid, pag ikaw ay nahihirapan, huwag mong tignan ang iyong paghihirap. Pero umasa ka, tumingin ka palagi sa Diyos. Lumapit ka palagi sa Diyos. Dahil ano ang sinasabi ng pangalawang pagbasa? Kahit na anong iyong gawin, kumain ka, uminom ka, lahat gawin mo sa kalwalhatian ng Diyos. Glorify God always, whatever you do, whatever your circumstances, even if you have problems. And remember that when you glorify God, God will also glorify you someday. Just be patient. Maghintay, magtiis, maniwala, umasa. Mga kapatid, pinagdarasal ko po, naway makita nyo ang iyong mga sakit at pagsubok, hindi po bilang prison, but a passport. Believe that. At pag kayo ay dumadaan sa inyong mga sakit at pagsubok, ulitin nyo po,
ang dalawang pangalan. Sabihin mo, darating ang panahon, magkakaroon ako ng Manase. Darating ang panahon, magkakaroon ako ng Ephraim. Ibig sabihin, ngayon lang ang sakit na ito, ngayon lang ang pagsubok na ito. Pero ang Diyos nakikita niya, lahat ang aking katapatan, ang iyong pananampalataya. Pag pinagpala ka niya, makakalimutan mo lahat ng sakit. Pag pinagpala ka niya, sobra-sobrang bendisyon ang iyong makakamtan sa buhay. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong tumigil sa pagbibigay ng kapurihan at pasasalamat sa Diyos. Yan ang ating sabihin. Panginoon, purihin ka ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Do'y magmumula, paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng walang pasubaling pagtugon ni Jesus sa pakiusap ng isang ketongin. Buong pananalig nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan, ating itugon at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga mamamayan ng mga sumasampalataya sa gabay ng halimbawa ng kanilang mga namumuno ay kumalinga sa mga may sakit na tulad ng ipinakita ni Jesus sa mga ketongin ng kanyang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng sumasampalataya ay masiglang magpagaling sa kanilang karamdamang espiritual kung paanong pinanabikan nilang gumaling sa kanilang mga sakit na pisikal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nasa paglilingkod, pangkalusugan ay tumupad sa kanilang tungkulin, di lamang ng buong husay, kundi ng buring pakikisa sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Jesus, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming matatag upang kami ay maging mga kasangkapan ng iyong nakakagaling na pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at nakakapagligtas, magpakailanman. Amen. We will eat this living
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gagampaning paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa mga masaganang hapag ng buhay, kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ng iyong sambayanang nagpupuri sa iyo. Nakakapisan ngayon ang buong bumubuo sa katawan ni Kristo at nakakatipon ngayon sa pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sanghala ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa bukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay lumuhod para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pangkaluluwa. Sa ating pong katahimikan, gunitain natin at ipagdasal ang ating mga kapatid na may kapansanan at dumadaan sa sakit ng karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Alawin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at pamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagaan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang umaasa at wala ng iba pa. At lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan. Ang kaloob mong ito ay aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, 3 panalangin kung ikaw ay dumadaan sa hirap, problema at sakit. Una, pagdasal mo
naway ang iyong pananaw sa iyong sakit, problema at pagsubok ay panandalian lang yan. Sabihin mo, panandalian lang ang iyong problema. Huwag mo sanang isipin ng iyong paghihirap ay parusa. Huwag mong isipin ng iyong paghihirap ay kulungan. It is not a prison, but rather believe that this is a passport to God's blessing. Pangalawang dasal, sabihin mo, natulungan ka ng Diyos maging mabunga gitna ng iyong paghihirap. Kung ikaw ay naghihirap, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Hindi kasalanan ang sagot sa iyong paghihirap, kung hindi ang Diyos. Be fruitful in the midst of your sorrow, of your pain. Pero pangatlong dasal, pagdasal mo, naway dumating na ang pagkakataon, ang oras, na kung saan makakalimutan mo lahat ng hirap at sakit dahil aapaw ang pagpapalat bendisyon ng Diyos sa iyong buhay. Para po sa lahat ng dumadaan ng problema, para sa lahat ng kapatid natin na may sakit, para sa lahat ng nalulungkot, mabuhay kayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at basbasang kayo't bendisyon na ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.